Ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. BBM at Kain Suka Team. Ay mga kain tayo dyan. Desperado at suko na. Kaya naman, nilaunch na nila officially, nilunsad na ang Plan 2028. Mamaya pag-uusapan natin ano yung Plan 2028. Pangatlo, John Vic, ginaya ang ginawa ni Tambi. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Bida ang balita. Ito po, bago tayo pumunta doon sa ating main topic, appetizer. Pero bagamat ito ay appetizer, nako, ito ay medyo matindi. Okay, may binanggit po dito si Kiko Barsaga. Anong sabi ni Kiko Barsaga? Manila Golf and Country Club Forbes Park meeting. Nag-meeting sila dyan sa Forbes Park. Alam naman natin, ito si Martin Romualdez, talagang maraming bahay dyan sa Forbes Park. Sana all, Sipi mo, ang dami mong bahay sa Forbes Park. Tapos ang dami mong nalulunod na kababayan dahil sa mga lintik na pagnanakaw nyo, di umano, sa Ghost Projects. Ito ang kanilang napagbitingan. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tingnan natin kung sa tingin ninyo, ilan ang matutupad dito sa mga binanggit ni Kiko Barsaga na di umano'y pinagmitingan nila Martin Romualdez. Sabi niya, una, Martin Romualdez will serve as a state witness by the Department of Justice. Agree kayo dyan? Agree ako dyan. Yung paganyan-ganyan nila, naaalala nyo? Ganyan din ang ginawa nila kay Ombudsman Boying Rimulya. Kunwari, sinabi lang sa tapos minamind conditioning na yung taong bayan, unti-unti, sinabi sa press, tapos unti-unti, ginagawa na nilang paraan. Ganito rin to, gagawing state witness to. So pag naging state witness to, ligtas. Tapos pwede na siya magturo kung sino-sino. Ang galing ng style, no? At ito ay nangyayari na. Pero sabihin nyo kung agree kayo dyan sa una, Pangalawa, Sandro Marcos will be protected. President Marcos will shift the blame to Senate. Agree. Super agree ako dito. Nakikita nyo naman na talagang ang problema, ang karamihan ng magnanakaw, nasa Kongreso. Pero pilit nilang sinisira ang Senado. Yan. Para ma-shift doon. To protect yung kanyang anak. Style Marcos, Marcos na Marcos. Ako, I agree dyan. Congresswoman Lani Revilla will support Marcos in return for the guaranteed protection of former Senator Bong Revilla. Ako, posible yan. Posible. Kasi gawain naman nila yan Diba? Yung gigipitin ka para ikaw ay sumunod doon sa gusto nila. Ganyan naman ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ganyan din naman ang ginawa nila kay Chis Escudero. Ganyan ang ginawa nila kay Marcoleta. Ganyan din ang ginagawa nila doon sa mga ibang senador. Talagang iipitin ka, sasakaling ka sa leeg. Ganyan ang ginawa nila kay Villar. Diba? Kaya nga bumabaliktad-baliktad tong sila Villar diba? Kaya nga si Chis Escudero dapat ang Senate President, naging si Tito Soto. Itong si Tuta Soto. Bakit? May mga lumipat katulad nila Villar. Ganyan dyan, ipitan sakalan ng leeg. Pag duwag ka, talagang aatras ka. Ngayon, hindi ko alam, okay? Kung talagang luluhod itong mga Revilla kay Marcos para to protect. But really, I really don't care.
Sa totoo lang, I really don't care. Pero very possible yan. Congressman J.J. Suarez will support Marcos in exchange for protection. Ayan, totoong-totoo to. J.J. Suarez will support Marcos. Alam naman natin, binanggit mismo ni Saldico, isa po ito sa best friend ni Saldico. Sila-sila si Suarez, si Tambi, si Saldi, at meron pang isa si, anong pangalan no, nakalimutan ko. Pero isa to, ha? Isa to sa Big Four. Isa to sa best friend ni Saldico. So, alam natin, pag dikit kay Saldi, naambunan niya ng grasya. So, di umano, ang sinasabi nila dito kay J.J. Suarez, marami din umano itong ghost projects. Kaya maibabaon to si J.J. Suarez. Ngayon, observe po ninyo, pag si J.J. Suarez na di umano maraming ghost projects ay hindi ginalaw, hindi pinitik, samantalang yung ibang mga senator ay pinipitik ng ombudsman, pinipitik ni Vince Dizon, pinipitik ng ICI, guaranteed to. Sumuporta to si J.J. Suarez. Abangan ninyo. Hihimurin din ni J.J. Suarez ang puwet niyang si Bongbong Marcos gaya ng paghimod nitong mga kain-tae na pinklawan. Abangan ninyo. Panglima, Congressman Romulo will support Marcos in exchange for protection. Wala akong pakialam sa'yo. Congressman Z. Adjong will support Marcos in exchange for protection. Isa pa yan. Alam din natin ang galawan yan si Adjong, di ba? Kaibigan ding batalik yan ni Tambi. Di ba? Panayang protect niyan kay Tambi. Hindi na ako magtataka. Hindi na ako magtataka kung sa mga susunod na araw, dinidilaan na rin ito ang puwet ni Bongbong Marcos at kumakain na rin ng tae ni Bongbong Marcos gaya ng mga pinklawan. Kasi, posible yan. Isang grupo yan, hindi naman po pwedeng si Tambi lang ang kumikita. Chances are, ang bulong-bulong, yaang mga nagpo-protect kay Tambi, yung agresibong mag-protect kay Tambi, nakinabang din yan. Imposible. Lalo na yung mga close kay Tambi, ay yung bumabanat kay BP Sara, yung bumabanat sa mga DDS vloggers na congressman. Chances are, may ghost projects yan. Hindi naman po pwedeng yung bossing lang nila. Kaya nga, sobra sila mag-protect kay Tambi. If you protect the king or the prince, ang kita mo, tuloy-tuloy. Kasi pag bumagsak yung prince, yung kita mo, babagsak din. Diba? Ganyan sila. Di umano. So, observe nyo po. Panghuli, pang-pito ata ito. Senator Chis Escudero will be implicated by Lisa Araneta Marcos using the ICI. Wow! Pati si Lisa nangelam, Ako, sure ako rito. Sa katunayan, ngayon pa lang binabanata na si Chis. Diba? Alam naman natin, papunta na kay Chis. Pinupuntahan na nga si Bongo. Diba? Lahat po ng kaalyado ng Duterte, kakanain yan. Yung hindi kakain ng tae ni Bongbong Marcos, kakanain. Hindi ka susunod, kanaka. May paninindigan to. Malakas ang paninindigan nito si Chis Escudero, pambira. Hindi nila makukuha yan. Ngayon, si Lisa, yan ay medyo hindi ko alam kung si Lisa ang gagalaw. Diba? Posible din. Kasi sabi nga nila, si Bongbong Marcos under Disaya yan. Di umano. Ang nagpapatakbo daw talaga ng Pilipinas ay si Lisa at saka si Tambi. Ngayon, lumulutang na talagang yung part na nagpagpapatakbo ni Tambi ay talagang hindi mo na makakaila. Ito na lang si Lisa Siyempre, hindi naman natin nakikita kung binubulong-bulungan niya yan, parang bulong ng demonyo yan, diba? Nakatago yan Hindi mo naman maririnig, no? Pero pag tiningnan mo, inobserve mo talaga yung
ora ni BBM na super weak, kaya nagkaloko-loko yung Pilipinas, ganyan yan. Posibleng nabulungan din yan ni Lisa. So, posible. So, sa 7 ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7 na sinabi ni Kiko Barsaga, hulaan nyo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dyan. Siguro, it's very safe to say, 4 out of 7 mangyayari. Pero malakas po ang kutob ko. Yang 7 yan, mangyayari. Or yung kalahati niyan, nangyayari na nga. Kayo po, ano masasabi nyo? Ito, puntahan natin another example ng katarantaduhan nila na nililihis nila ang issue. Ito, tingnan po natin Etong sinabi ni Senator Bongo, bakit siya pinag-iinitan. Pero sa katunayan, ilalatag ko po ang plano diyan ni Bongbong Marcos kasama po si Risa Ontiveros. Ito po. Ano to? May cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin, mga totoong buhaya. Yun ang, again, lagi ko pong ipapaalala araw-araw dito sa ating channel. Sa mga banateros-banateras dyan. Tumbukin dapat yung totoong buhaya. In short, yung mastermind. Napapansin nyo, paiba-iba na. Si Boying ang tinumbok. Si Bongo, bakla ka ba, Boying? Ng ICI, si Dison, nagpaparinig na rin kay Bongo. Pambira mga animal yan. Sino pa ba? Ang Kongreso, ultimo yung kasama nila, ang tinutumbok. Si Marcoleta at saka si Cheese. Lumilihis tayo dun sa issue Doon tayo sa may ghost projects. Doon tayo mag-focus. Ang ghost projects, nasaan? Nasa Bulacan. Ilocos Norte. Yan po, imbestigahan ninyo. Ba't alis kayo ng alis sa ghost projects? Kasi pag tumutok kayo sa ghost projects, matutumbok ninyo yung mastermind na sinasabi ni Senator Bongo na yung totoong buhaya. Ba't punta kayo ng punta sa iba? Alam nyo kung bakit? Mamaya sabihin ko. Bakit i-atras ngayon? May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Yan, exactly. Yun yung sinabi. Ito yung sinabi mo. Jiggy, kung matatandaan natin doon sa interview kay Ombudsman Boying Rimulya ng story ko ng One News, sinabi niya na tingin niya pinoprotektahan ng mga diskaya itong si Senator Bongo dahil ayaw daw sumagot o magbigay ng kahit anong detalye ng mga diskaya kaugnay doon sa joint venture sa pagitan ng kanilang construction company at nitong CLTG Builders na again, pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo. Jiggy. Kita mo naman kung hindi bobo rin to si Boying. Ulitin ko, hindi ako nagmamagaling o nagmamatalino. Alam ko matalino yan si Boying kasi lawyer yan ng UP pa yan. Kaya nga hindi ko alam kung yung mga UP lawyers hindi kinahihiya itong mama na ito Di ba? Father ko pa UP law graduate, pambihira. Hindi naman ganito kabuo. Ay nako, ito si Boying, ang sabi niya, ba't ito si Diskaya? Parang pinagtatanggol si Bongo. Kasi ayaw niyang banggitin yung proyekto nung kanyang tatay, ng kanyang pamilya. Bakit napunta tayo sa pamilya ni Bongo? Kasi kung gusto mo talagang tingnan, Boying, dito huli ka Kung gusto mo talagang tingnan lahat ng mga proyekto ng Diskaya. Sabi ni Chavit Singson, ang laki, bilyon, trilyon, bilyon ang proyekto niya sa Ilocos Norte. Bakit pinagpipilitan mong silipin yung mga pipitsuging kontraktor? Nakalantad na sa inyo, sinasabi na. Karamihan ng flood control projects diyan sa Ilocos Norte ni Bongbong Marcos ang gumawa ay Diskaya.
So kung susundan ko yung sinasabi mo, dahil kinokonek mo ang diskaya sa masamang tao, sa pamilya, mas malaki ang proyekto niya sa Ilocos Norte. Ba't pinagpipilitan niyo si Bongo? Alam niyo kung bakit? Ha? Ito yun. Kasi they are preparing for 2028. They are desperate. Everybody knows, kahit yung mga nanonood dito, na dilaw, kain tae, na dilaw, kahit yung mga loyalista ni Bongbong Marcos, yung pula, yung komunista, everybody knows, kung hindi nila mapapatay si BP Sara, she will be the next president. Sigurado na po yan. And they are desperate. Hindi umubra yung impeachment, lumala ang problema sa flood control, sumingaw. Hindi nila masiraan si BP Sara kasi hindi connected si BP Sara sa flood control. So anong gagawin? Sisiraan yung mga nakapaligid. Kaya nga, anong unang siniraan dyan na malapit kay PRRD? Si Pastor Kibuloy. At the get-go pa lang, binanatan na. Si Bato, si Bongo, ngayon si Cheese. Alam natin lahat. We cannot deny this. BP Sara will be the next president. The issue, hindi na nila magalaw si BP Sara eh. Lahat na ng baho, itinapon sa kanya. Parang kumuha ng tae yung pinklawan, ibinato kay BP Sara yung tae. Hindi tumatama. Yung kamay nila ngayon mabaho, amoy tae. Sila ngayon na nagmumukhang, sila na talaga nangangamoy tae. Kumuha naman si Boying ng tae, binato kay BP Sara, nakailag. O di yung kamay niya amoy tae. Lahat sila ngayon amoy tae. Pasensya na po sa kumakain ha. Pero ganyan po nangyayari. Hindi po bumabaho si Sara. The more nilang batuhin si Sara ng tae, sila yung nag-aamoy tae. Lalo silang bumabaho. So in short, suko na. This is their last plan. Apart from patayin si BP Sara, according to her, plano siyang patayin ni Bongbong Marcos, ni Tambi at saka ni Lisa Marcos. Apart from that, ito na yung pinaka-next plan. Wala na tayong magagawa kay BP Sara. Ang kukuhanin natin yung Vice President. At alam nating lahat, sobrang lakas ni Bongo. Sa katunayan, si Bongo, siya po ang number 1, pinakamalaking nakuhang boto sa Senado. Kung hindi ako nagkakamali, 26 million. That is more than convincing. That is overwhelming. At pagka ganyan ang boto ng isang senador, usually ang number 1, posibleng maging presidente, very, very, very likely na manalong presidente or vice president. And they are looking at Senator Bongo as the next vice president. Ngayon, babanatan si Bongbong Marcos, wala na silang magagawa kay Sara. Wala na. Ang gusto nilang kunin yung pagka-vice president para babatuhin, pupunta sila dun ulit sa plan nilang impeachment. Yan ang plano ng mga yan. Yan ang bulong-bulungan ngayon. Yan ang lumalabas. Kaya, yayariin na nila. The next possible vice president will be Bongo and Robin Padilla. And they are super popular. Naalala nyo? Ang number 1 senator sa voting 2022 and 2025 are both DDS. Robin and Bongo. Kahit sino ilagay mo dyan, delikado sila. So, kung hindi nila makuha ang president, they will try to get the vice president. Para pag na-impeach si BP Sara, sila uupo. That's their last ticket. That's their last hurrah. Doon lang nila kaya maging president. Naunawaan nyo. Kasi kung matanggal si BP Sara at ang uupo rin, DDS, tapos sila dyan. You know why? Bakit ganon?
Kasi po sobrang lakas ng DDS. They know it. Everybody knows it. At may anong sagot ni Senator Go sa sinasabing meron nga silang koneksyon sa mga Diskaya? Paulit-ulit niya sinasabi, Jiggy, kanina doon sa press conference, hindi sila magkakilala ng mga Diskaya kaya wala raw dahilan para protektahan siya ng mga ito. Ayan. Hindi niya kakilala Diskaya. Tanong mo si Bongbong Marcos kung kakilala niya ang Diskaya. Tanong mo, Boying, kung kakilala niya si Sandro Marcos. Tanong mo, Boying, kung saan ang pinakamalaking proyekto ng Diskaya. Anong lugar? Nanawagan pa nga siya sa mga Diskaya na sabihin lahat ng kanilang nalalaman dun sa mga pagdinig. At tungkol naman dun sa joint venture between the CLTG builders at saka sa mga Diskaya, hindi raw yan sekreto. Kasi kahit dun sa hearing, siya daw mismo ang nagtanong kaugnay niyan. Ano? At ang sinasabi ni Senator Bongo, kung sakaling may nagawang illegal doon sa joint venture ng CLTG builders at ng mga Diskaya, handa raw siya na siya mismo yung tatayong complainant at maghain ng reklamo kaugnay niyan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Yung joint venture between CLTG. Malinaw naman yun eh. Kung wala naman talaga, hindi naman dawit talaga si Bongo doon. Di ba? Kung hindi naman siya kumita sa Diskaya, anong masama? In St. Gerard. Sabi, sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Since 2001, di po ako nag-influenza. Nakialam ba ako para bigyan ng Gago tong mga to. Isipin mo, gusto nilang silipin yung kontrata sa Davao noong dating panahon pa. Pero yung ghost projects ngayon sa Ilocos Norte, ayaw nilang silipin. Hindi na mo kalokohan. Hindi nila gustong solusyonan yung nakawan ngayon. Hindi nila gustong solusyonan at ikulong or panagutin yung mga nagnanakaw. Parang gusto nila, sige tuloy na magnakaw kayo, sisingilin natin yung nakaraan. Ganyan po ka-loser yan si Bongbong Marcos. Sinisisi. Kaya ako kitang-kita ko hindi talaga aasenso ang bansang Pilipinas hanggat si Bongbong Marcos ang nakaupo. Kasi wala silang alam, hindi nila alam yung salitang responsibilidad. Assume responsibilities dapat eh. Instead na ganun, hindi, pasa natin sa iba. Tapos tayo nakaw lang ng nakaw. por ang aking kamag-anak hindi. Because I observe delikadesa. Ito po, tingnan natin. Bukod kay Bongo, si BP Sara din. Alam naman natin, pati si BP Sara na walang kinalaman sa flood control projects, dinadawit. O, ito, tingnan natin, ha? Ito, pakinggan po natin si BP Sara, ha? Bibigyan natin ng komentaryo. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. Pero Kaya maliwanag, walang proyekto si BP Sara at alam din nila yan. Ang nagiging issue kasi dito, bakit si Diskaya ng si Diskaya ng si Diskaya? Ang daming kontraktor, 15 niyang nilatag mo, Bongbong Marcos. Ba't hindi mo pa imbestigahan sa ICI? Ba't hindi mo pa imbestigahan kay Vince Dizon? Ba't hindi mo pa imbestigahan yan kay Boying? Diskaya ng Diskaya. Mukhang meron kayo talagang gustong takipan na nagaganap. Alam daw ng bise na susubukan pa rin siyang i-implicate sa issue. Papaimbestigahan na kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa DPWH ang kaugnayan ni Senator Damonyo talaga itong si Bo. Ha? Halatang halat. Alam mo dati, yung kasalanan, kinahihiya. Ngayon, parang hindi na. Lantaran. Kita mo yung ginagawa ni Boying? Halatang halata. Pero hindi na siya nahihiya. Wala na. Sa kanila, hindi na issue dito yung hiya. Ang issue dito, kaya ba namin gawin? Kung kaya namin gawin, gagawin namin kahit nakakaya. Kahit mali, kahit illegal, gagawin namin.
Senator Bongo sa government contractors na sina Sara at Curly Discaya. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Ito, kasi alam naman natin, kita na natin yan. From the very start, ang una nilang kinana, si Pastor Kibuloy. Alam natin yan. Bakit? Kasi yung SMNI, supporter ng Duterte. Si Pastor Kibuloy. Di ba? So, tuloy-tuloy yan eh. Si Bongo, si Bato, si Cheese, pati nga si Marcoleta, di ba? Pati asawa ni Marcoleta, sinilip. Ang dami na nalang sinilip, puro connected sa Duterte. Samantalang yung mga nagnakaw nasa Congress. Hindi nila binabanggit yung mga kilala dong best friend ni Tambi tsaka ni Saldi. Alam naman natin yan. Ang dami nang binanggit dyan ni Chanco. Wala sinisilip to si Boying. Wala sinisilip yung gobyerno. Yung anak nga ni Boying biglang naglahong parang bula yung kaso. Yan ang sinasabi ng taong bayan eh. Di ba? Ganyan po sila kalupit. Kaya ngayon, sa totoo, dapat nga matutuwa kayo pag kayo ginigipit ngayon. Kasi pag ginigipit kayo ngayon, ibig sabihin may bayag ka. Pag hindi ka ginigipit ngayon, sigurado kumakain ka ng tae ni Bongbong. Basta kung ano lang ilagay niya dyan, sige. Ang importante, yung agenda namin. Kahit mali, gagawin naming tama. Kaya maraming abogado nagbumukhang bobo kasi pinagsasabi nila. Isipin mo sinabi Bendalo, umuo naman. Pambira. Ganyan. Kaya nagbumuha silang bobo. Bakit? Kain tayo. Pasensya na po talaga. Ay yung frustration ko na, pambihira. Diyan pa lang, pag tiningnan nyo yung big picture ng Pilipinas, we are so far from developing country. Ang layo natin. Ang layo pa ng, ang laki ng problema natin. Dahil, gaya ng sinabi ko, yung corruption, that is another side. Pero yung hindi na natin kinahihiya ang corruption, ay matindi yan. Ibig sabihin, grabe na ang lalim ng problema ng Pilipinas. Kaya sa tingin ko, baka hindi ko naabutin o yung mga anak natin na aasenso Pilipinas dahil ang daming problema. Papansinin nyo, sinubok ni PRRD solusyonan itong mga adik. Siya mismo nagsabi, ang lalim pala ng problema natin sa drugs. Kita mo nangyari ngayon. Pati presidente takot magpa-drug test. That's how deep our problems are. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Inaasahan niya na rin daw na ituturo sila ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa investigasyon ng ICI. Nagkomento rin ang bise sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kumpiyansa siya sa daloy ng investigasyon ng ICI. Kumpiyansa daw. Kumpiyansa siya. Malaki tiwala niya sa investigasyon ng ICI. Bakit? Panatag rin daw ang Pangulo na hindi maiuugnay ang Office of the President dito dahil wala raw siyang itinatago. Sagot ni VP. Panatag siya dahil wala siyang tinatago. Bongbong Marcos naman. Huwag mo sabihin, pumirma ka lang ng pumirma, hindi mo alam ang nangyayari. Sara. Sa ganitong ongoing pa yung investigation. Ako gusto ko lang tanungin, pasensya na po tanungin yung mga loyalistang nanonood. Do you honestly believe walang ninakaw to si Bongbong Marcos? I think, hindi lang ninakaw. Kung opinion ko tatanungin nyo, he is the mastermind. Di ba? Kayo mga loyalista, ano masasabi nyo ron? Sabihin nyo, fake news? Hindi totoong nagnanakaw si
Ganyan nakakurta utak ninyo. Kayo namang dilawan, alam nyo itong nangyayari. Kaya nga ako, sigurado ako na yung pagka-senador ni Kiko Pangilinan at saka ni Bam Aquino, sila nga mismo nagtakay. Si Sharon nga nagtaka bakit sila nanalo. Parang hindi nila ina-expect mananalo. Alam mo bakit? Ano yan? Pinanalo yan. Salamat Garcia. Pinanalo yan. Ha? In my opinion, pinanalo yan. Kasi bakit? Dahil itong mga pinklawan, kailangan niya suporta. Imagine ninyo kung wala si Kiko at si Bam sa Senate. Maraming dilawang magtatampo sa kanya. Maraming dilawang tae ang magtatampo kay Bongbong Marcos. Hihina siya. Di ba? Ganyan po kalakas si BP Sara. Pinapakain niya ng tae. Itong nagyamas-yamas na si Larissa. Di ba? Ko no, at inquiry ko no, sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Yan. Alam mo, may punto si BP Sara. Kasi sabihin, Coach Oli, baka naman wala siyang ginawang kasalanan. Kaya confident si Bongbong Marcos. Kasi sinasabi ni BP Sara, napaka-imposible naman, napaka-confident mo, hindi, nag-iimbestiga pa lang. Di ba? Parang alam mo na mangyayari, alam mo na resulta. Alam ko yan nasasabihin ng loyalist, bakit hindi magiging confident? Pag wala kang ginawang kasalanan, magiging confident. Kung talagang confident si Marcos, una, sasabihan niya yan. Televise. Dapat i-televise yan. Dapat online. Napapanood ng taong bayan. Ipanood nyo sa amin yung investigasyon. Trilyon po ang ninanakaw. Gusto nyo sikreto. Confidential funds ni BP Sara 150 million lang. Halos mamatay kayo kakareklamo. Umabot pa sa korte lahat yan. Nagkabayaran pa. Itong trilyon gusto nyo imbestigahan nyo sikreto. Kaya naniniwala kami, hindi confident si Marcos dahil wala siyang ninakaw. Confident siya dahil lutong Macau yung ginagawa sa ICI. Bigyan ko pa kayo ng pangalawang example. Kung confident talaga si Bongbong Marcos, hindi niya kailangan papalitan yung Senado, yung Senate. Hindi niya kailangan papalitan doon si Chis Escudero. Bakit inutusan mo yung tuta mo di umano? Halatang halata naman. Yung binabanggit ni Chis, binabanggit ni Diskaya, yung binabanggit nung Marines, papunta na sa'yo. Tapos anong ginawa ninyo? Ha? Nagkaroon kayo ng kudeta sa Senado, kinuha ni Tuta Soto, tapos kay Marcoleta. Kung confident ka, hindi, hayaan mo yan. Hayaan mo si Chis, as Senate President, hayaan mo si Marcoleta, ang Senate, Blue Ribbon Chairman. Wala akong ninakaw. Sige, open book tayo. ICI, televise. Hindi ka confident, Bongbong Marcos. Bakit? May tinago ka. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Agad naman itong pinalaga ng palasyo. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na si PBBM ang naging susi para maiwasan ang paggawa ng anomalya sa bansa. Hindi rin daw ito natatakot na magpaimbestiga, isang bagay na hindi raw ginawa ng nakaraang administrasyon. Puro ka ganyan, hindi siya natatakot pa imbestiga, ayaw nyo pa-televise. Di ba? Kung hindi siya natatakot, magkaalaman. Ikaw ang nagtayo niyang... Pwede ka namang independent sa ICI kahit ikaw nagtayo. Pero sabihin mo lang televise.
Huwag mo sasabihin na it's up to them. Anong it's up to them? Si Magalong pinatanggal nyo. Kasi alam nyo, si Magalong hindi kayang pilipitin ng leeg. Kagaya mo, Claire. Next po tayo. Tingnan po natin to. Eto, tingnan natin to sinabi ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, pakisabi, hindi mo talaga sinabi itong quote card na ito. Ito po ay nilabas sa Facebook ng Para sa Bayan at nakuha ko to. Sige na, sabihin mo peke ito. Ha? Kasi tingnan mo ang sinabi mo. Hindi ako aalis sa palasyo hanggat hindi naaayos ang problema sa flood control. 20 years si Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang talagang plano nila. Hindi umalis si Bongbong Marcos as president. Umalis man yan, he will make sure na pilipit niya na yung leeg na uupo. Para hindi siya mabalikan sa mga ninakaw niyang bilyon-bilyon di umano. Kasi kung hindi ka aalis, hanggat di naayos ang problema sa flood control, talaga hindi ka aalis dyan. 20 years ka dyan. Gaya ng tatay mo. Parehas kayo ng tatay mo. Parehas kayo ng tatay mong diktador. Parehas kayo ng tatay mong magnanakaw. Parehas kayo ng tatay mong gusto 20 years umupo dyan. Di umano. Kailangan may ganun eh. Bakit? Nanggigipit itong mga to eh. Pag nagsasabi ka ng totoo, gigipitin ka ng mga yan. Kaya lagyan mo di umano. Pag di ka nagsabi ng ganon, at hindi nila kayang pilipitin yung leeg mo, magagalit yung mga yan. Di ba sinimulan na nga yan nila sa PI? Galit na galit si PRRD nun. Kaya ineliminate nila si PRRD. Sipin mo, kawawa yung matanda ron. Ang lamig-lamig dun. Pero this shows, kaya nga ang pinag-iinitan niya yung Senado. Lahat kasi nang hindi niya makokontrol, kailangan niyang bakbakan para manatili sila sa pwesto. Or yung representative niya, kung legally hindi na siya pwedeng maging president muli, kailangan yung bata niyang pauupuin dyan. Eto, pakinggan naman natin si John Vic ha. Eto, medyo kakaiba rin to. Ugaling Rimulya rin. Sige. Binunyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nagbalik ng kalahating bilyong piso ang PNP sa kaban ng bayan mula sa kanilang intelligence fund ngayong taon. Kasunod ito ng tanong ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian kung bakit bumaba sa 806 million ang hiling ng PNP para sa Intel Fund sa 2026 ikumpara sa 2025 approved budget na 1.3 billion pesos. Paliwanag ni Rimulya, nasa higit 800 million lang din ang Intel Fund ngayong taon ng PNP dahil sa ibinalik nilang 500 million pesos matapos malaman na kabilang ito sa kontrobersyal na budget insertions. Ayan. Okay. So ngayon, si John Vic nagbalik ng 500 million. Paliwanag natin, anong ibig sabihin nito? Kasi sabi niya, ito ay nakabahagi sa insertions. Sa inyo amendments, para sa majority amendments, para sa makabongbong, at para sa mga kaing-tae na si Risa at Dilawan amendments. Ayan. The 500 million that is additional to that was an insertion which we turned over to the office of the president. We didn't use that 500 million. So ang linis no? Ang linis, turn over sa president. You are my hero. Walang yato si John Vic. Ginaya pa si Tambi. Si Tambi, na mastermind sa nakawan ng ghost projects, gagawing state witness. From buhaya, naging hero. Eto naman, na sinungaling at swapang, di umano, hero pa. Magiging hero pa. Di ba may problema nga sila doon sa budgetan
ni Torre. Kaya nga daw di umano pinatanggal si Torre. Naalala nyo yon? Merong problema doon. Ngayon, nagbalik siya ng 500 million. Di malinis siya. Kita nyo? Ganyan ang ginagawa. Ibig sabihin, naglilinis na sila. Ito yung SILG ko. Parte ng executive department. Nagbalik ng insertions. So ano ibig sabihin yan? Ituro natin si Saldico. Kaya ito si Saldico, hindi yan pauuwiin. Gagawin nilang fall guy yan. Lahat ng kasalanan, sigurado yan din ang sasabihin ni Tambi pagka naging state witness. Lahat kasalanan ni Saldico. Tapos Saldico, wag ka uwi, dyan ka lang. Hindi namin kakansilin ng passport mo kasi sabi ni Claire, wala ka pa namang kaso. So dyan ka lang. Wag ka mag-i-stay. Wag ka nga alis dyan. Basta enjoy mo yung trillion peso mo. Haya-hayang buhay mo dyan. Kumuha ka ng kung anong gusto mong kuhanin. Magpaka-happy-happy ka dyan. Sa'yo namin ibibintang. Malinis tayong lahat. Walang makukulong. Malinis ang presidente. Nagbalik pa si John Vic ng 500 million. Ito ang problema dyan. Alam nyo kung ano? Okay. Bakit? Ngayon lang. Dati nang ginagawa yan eh. Dati na nagsasalpak dyan. Ngayon magpapahiro ka. Huwag mong sabihin hindi alam ni Presidente Bongbong Marcos yan. Sasabihin mo, ngayon lang ako naupo. Bakit tahimik ka? Ba't hindi mo sabihin yung dati insertions? Ngayon lang ba nangyari yan? O taon-taon niya, for 3 years, ganyan nangyayari. Suddenly, magbabalik ka. Ano nangyari dun sa dati? Tanga lang? Tanga lang? Hindi alam ni Bongbong Marcos, tanga lang siya? Tahimik ka lang doon? Basta ito, ngayon? So that is the grand total. But as a court, bibisi itong gobyerno, no? Kung sino pa yung hindi gumagawa ng masama, sila pa yung magiging hero. We only followed what is according to the GA and not the NEP and not the GA. What was put additional was we found no use for it and we returned it to the Office of the President. Dagdag pa ni Remulla, nang malaman nila na ang nagsingit ng 500 million sa PNP Intel Fund ay ang una ng pinangalanan sa isyu ng umano'y paglalabi sa DA na mabigyan ang kanyang kumpanya ng dagdag alokasyon para sa imported na isda. Yung excess na 500 was actually unutilized, no? So yes, sir, we returned it because it was an insertion in the budget. And the insertion came from the person who requested 3,000 containers of fish. So ibig sabihin si Saldico. Sino ba nag-request ng 3,000 container of fish? Saldico. Kasi ang nag-insert si Saldico, hindi nila tinanggap. Ang tanong, kanino napunta? Saan napunta yung 500 million? Why will they insert intelligence funds? It beats me, sir. We didn't ask for it, so I returned it. Sa hearing sa Senado sa budget ng Department of Agriculture, lumabas ang pangalan ni dating Congressman Zaldico na humiling umano ng pabor sa DA para sa fish importation. Pangalan ba? Tingnan nyo to. Listen to this carefully. Zaldico talaga? Oo, totoo yun. 3,000 containers. Yes, Mr. Chair. God, Mr. Chair, nalulula na ako. Nakapasok ko ba yung 3,000 containers o hindi na talaga? No. Hindi talaga bigay. But I have evidence to show that he requested for it because I have the text. Pangalawa, I have evidence to show that he did import a lot during the time of the But hindi talaga to si Saldico, no? Ang dami talagang kagaguhang ginagawa. Pero isipin mo, pati isda gustong pasukin. Pati DILG gustong pasukin. Pati nga laptop eh. 'Di ba? May anomalya rin 'yan, sinasabi ni BP Sara. Lahat pinasok. Tanga lang. Hindi alam ni Tambi. So siya may kapangyarihan kung saan siya magi-insert. Insert dito, insert doon, insert dito. Kuha dito, kuha dito. Tanga lang si Tambi, hindi niya alam. Si Bongbong di niya rin alam. Naglolokohan tayo dito, mga brad. administration using the 3 nominated companies, Mr. Chair.
Tiniyak naman ni Senator Gatchalian sa DILG ang kanyang pagsuporta sa hiling na 806 million na Intel Fund ng PNP sa 2026. If there's one department that we want to support with intelligence fund, that's PNP. No, because you need that to gather intelligence, counterintelligence, and we want to make sure that you're equipped in terms of information. Tapos nang sumalang sa committee level ang 210.1 billion pesos na panukalang budget ng PNP sa susunod na taon. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Nako, next po tayo. Ito po ang ganda po nung tanong, pakinggan ninyo, yung tanong ng reporter. Kasi dito po talaga to tutungo. Itong investigasyon na ito, pinipigil lang nila hanggang sa kaya nilang mapigil. Pero dito talaga patungo ito. That these investigations will eventually lead to your doorstep. Ayan. Itong investigasyon na yan, pupunta yan sa'yo, Bongbong Marcos. Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget. Dahil, una, pumirma ka ng, ikaw ang pumirma ng budget Pambihira ka Parang, pinirmahan mo yung, alam mong illegal. Alam mo yung insertions. Have direct supervision over those you appointed who may be involved. Ayan. Yung mga involved, posibleng involved, ikaw ang nag-appoint. Di ba? And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker. Ayan. At yung iyong mga allies, iyong mga kakampi mo, pati yung kain-taing Pinklawan, lahat yan. Sila ang dawit sa pangunguna ni Tambi. So talagang pupunta sa iyo yan. Ang ganda nung tanong. Anong sagot ni Bongbong Marcos? And your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm nagkautal-utal na. Confident because I know what we did. Ayun. Yun na yun. Confident ako kasi alam namin yung ginawa ko. Pambihira. Kayo nga kasama sa nagnakaw. Nakatago lang kayo ni Tambi. Pero sa totoo kayo, di umano yung nagko-control. Hindi lang diretso sa inyo, may mga tao kayo. Sobrang lakas naman ni Saldico. Ang bihira naman kayo magpinsan, no? Antayin nyo po, ang ganda nung sinabi nung reporter, yan na po ang talaga mangyayari. Kaya lang nade-delay dahil nga dito sa Pinklawan Dahil dito sa komunista na kinakampihan to si Bongbong Marcos. Pero malayo man, malapit din, sa haba man ng prosesyon, tandaan nyo tong sasabihin ko, dyan din tutungo yun. Next po, tingnan natin to. Kaya naman, duda ako dito sa sinabi ni Boying. Wala akong tiwala dito sa sinabi ni Boying na to. Sabi niya, Boying Rimulya, handa umanong kasuhan si Marcos Jr. pagkatapos ng termino nito sa 2028. Sabi niya, hindi umano magdadalawang isip si Ombudsman Boying Rimulya na kasuhan si Marcos Jr. kung may magsasampa ng kaso laban dito pagkatapos ng kanyang termino sa 2028. Basta't may sapat na ebidensya at dumaan sa tamang proseso. Pustahan tayo, Boying. Hindi mo kakasuhan yan. Pustahan. Siya nagsabi, this is the same person na sinabi niya hindi niya papapasukin si ICI, ang ICC sa Pilipinas. Pinapasok ni Boying. Pinakidnap si PRRD. Tapos ngayon, eto rin na magsasabi na kung merong magkakaso kay Bongbong Marcos sa 2028, kakasuhan niya. Sinong lukong-lukong naniniwala doon? Yung mga loyalista lang ang bayad. Yung mga trolls nyo. Nahuli ka nga Nakita nyo? Ang mga nag-heart doon sa mga balita ng Marcos. Mga Vietnamese. Check nyo. Nako. Pambira ito si Bongbong Marcos. Sila pareha sila. Sinabi nila yung ICI hindi niya papasok tapos pinapasok. Naniniwala kayo sa babang to?
Sige nga, pakilagay nyo dyan yung naniniwala kay Boying. Meron pa bang totoong sasabihin si Boying? Alam mo, maswerte na tayo. Sa 10 sinabi niya, merong isang tumama. Maswerte na yun. Pero yung sinasabi niya 2028, malabo yan, nakakasuhan. Pustahan tayo, Boying. Ang dami nitong pagkakasala. Mananagot yan, bandang huli. Pero hindi mo kakasuhan, sigurado. Next po. Ito, pakinggan natin si Anjo Iliana. Ha? Ang ganda rin ng sinabi niya rito. Sabi ni Presidente, hindi na siya magsasalita dahil tinalaga na niya yung ICI. Yan. So, hindi na siya magkokomentaryo. Hayaan na lang niya yung ICI. Total sila nag-iimbestiga. Yan ang ibig sabihin ni Anjo. Yung ICI, ang bahala dyan sa investigasyon, hindi daw siya. Nagre-reklamo ngayon yung taong bayan, yung ICI nga nandyan, pero ayaw naman kaming papanuurin. So, anong nangyayari ngayon? Nagkakaroon po ng lutuan sa ICI. Hindi ko alam kung yung luto is fair or unfair. Lutong Macau or Lutong Makoy. O, yan. Yan ang tawag sa ICI, Lutong Makoy. Ma-post nga yun. Pambira. Kaya nga, ICI ang bahala. Ayaw nyo naman kami panuorin. Ang usapin dyan, trilyon. Tapos sikreto, kayo lang. Kayo magtutropa. Ang bihira naman. Ginagago nyo talaga Pilipinas. So. Pero alam nyo, eto si Anjo. Nakakabilib. Kasi karamihan ng artista natin ngayon, bayad eh. Karamihan ng artista ngayon, ano lang, dahil tinamaan yung ABS, tinamaan yung trabaho nila. So, kahit alam nila na magnanakaw si Bongbong Marcos, kahit na sinisigaw nila na si Marcos ay diktador, kinakain na lang nila yung suka nila. Diba? Kasi tinamaan yung... Ang talagang mahal niya, mga artista na yan, hindi taong bayan. Ang mahal ng mga lintik na artista na yan, yung kanilang hanap buhay lang. Buti pa si Anjo nagsasalita na, totoo naman eh. Diba? May masama ba sa sinabi ni Anjo? Bakit tayo ng ICI i-televise? Di ba? Ibang artista, duwag. Rally ng rally. Tapos ayaw pangalanan. Kayo nga, tigil-tigilan nyo na yung kararally ninyo. Ha? Kayong mga artista, kayong mga ipokritong huli dyan, na mga dilawan. Tigil-tigilan nyo na yung kararally ninyo kasi isigaw ninyo ng panagutin ng magnanakaw. Ang korupsyon, ihinto kung hindi ninyo kayang pangalanan yung magnanakaw at korap. Mga bakla kayong, animal kayo. Rally kayo ng rally, walang kwenta. Ay nako. Anong purpose ng rally mo? Sa tingin mo yung magnanakaw? Nakakalampag sila? Sige, kahit 10 million na mag-rally dyan sa EDSA at sasabihin nyo lang, itigil ang pagnanakaw. Sa tingin ninyo, kakabahan si Tambi dyan tsaka si Bongbong? Kahit sila yung mastermind, di umano? Hindi, walang epekto yun. Protected ninyo yung mastermind eh. Hindi nyo nga mapangalanan. Anong silbi ng rally ninyo? Para kayong gago dyan. Next. Ito po, gusto kong bigyan ng komentaryo yung pagla-livestream ni Bongbong Marcos tungkol dyan sa budget na yan. There was no need for him to whistle-blow. Mula sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects hanggang sa pag-aanunsyo na bubuksan na sa wakas ang bicameral conference proceedings para sa 2026 national budget, ang mga initiative na ito ng Pangulo parte ng isang mas malaking political move, hindi lang para mabawi ang imahe ng kanyang administrasyon sa kabila ng malawakang korupsyon, kundi ipakita sa oposisyon na hawak pa rin niya ang gobyerno. This has something to do with political posturing. Oo. Na you've been there for 3 years. Ang tanong ko sa kanya, he has been there for 3 years. And yet, what took him so long? Parang bago yung 2025 budget, nakailang pirma na siya ng national budget. So I'm quite sure ganyan ang kalakaran noon. Pero bakit ngayon lang? Yan ang ganda nung sinabi. Ngayon
ila-live stream yan. Ha? Dati nyo nang ginagawa. Inabot ka ng 3 taon bago nyo ma-realize kailangan niya i-live stream. Hawak nyo yung mga yan eh. Yung hearing na yan, hawak nyo yung mga politikong yan. Di ba? Okay, yung ila-live nyo yan. Okay? Ang tanong lang, bakit ngayon lang? Pangalawa, ito mas importante itong pangalawa. Instead, na yung ang hearing na yan ang ila-live stream nyo, ang i-live stream ninyo, yung investigasyon ng ICI, yaan ang hinihingi ng taong bayan. Dahil dati naman, hindi nyo nila live stream yung hearing na yan. Huwag nyo nga kaming lokohin. Nang matalo ang administration slate nitong midterm election, inabangan ng political analyst ng Professor Dennis Coronacion kung paano ipapakita ni President Bongbong Marcos ang pagbawi niya. Matapos magsilipatan ng panig ang kanyang mga kaalyado, gaya ni na Senator... Ayan, ito. Ang ibig niya sabihin, paano i-flex ni Bongbong Marcos na hindi ako lame duck? Ha? Ako pa rin ang powerful. Kasi natalo yung Senate slate niya, di ba? Bihira yun. Na incumbent president yung slate mo natalo. It shows a lot. Na walang tiwala na ang taong bayan sa'yo. So, paano niya ipapakita yung power niya? Ito, ganito niya pinakita yung power niya. Una, kay Chis Escudero. Francis Chis Escudero at mga Villar, lalong-lalo na sa gitna ng impeachment trial ng vice-presidente. Nakakita raw ng tsansa ang Pangulo na balikan ang mga tumalikod sa kanya. Ayan, yung tumalikod, si Chis. Talagang hindi hinayaang daanan lang ang konstitusyon natin na kahit illegal yung impeachment ay itutuloy. Hindi hinayaan ni Chis. Kaya maganda ginawa ni Chis dyan. Anong ginagawa ngayon? Binabalikan si Chis. Ganito na rin ang Villar pa dun sa Prime Waters. So, nag-flex siya ng muscle. Pinakita niya that he's still powerful. And pinakita niya yung consequence ng pawalan ng loyalty sa kanya. Ang announcement... Yun ang dun eh. Ito namang Villar nakakabwisit. Nanindigan na nga kayo. Tumayo na kayo. Sa kalagitnaan ng laban, tumawid na naman kayo. Duwag din kayo, Villar eh. Alam mo, Villar, hindi sana nagkaloko-loko yung investigasyon sa Senado kung itong 2 Villar hindi lumipat eh. Kasi lumipat yung 2 Villar, tapos lumipat si Lito Lapid. Alam naman natin magsisilipat lahat yan. Di ba? Pero yung mga ibang nandito sa kampo ng Duterte Black, yung 4 na lumipat dyan tayo nagka-problema. After nun, naging itbulaga yung Senate. Naglagay ng clown ng Blue Ribbon Chairman. Nabuksan ng Bicam sa publiko. Good points para kay PBBM. Ito raw kasi ang gusto talagang makita ng publiko na umaaksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pero hindi rin daw dapat malimutan ng Marcos Jr. administration na kung 2028 national elections ang pag-uusapan, walang mabangong politiko sa kanilang hanay. Ito matapos bumaba sa pwesto at tuluyang lumutang sa... Yun ang issue, di ba? Di ba? Napaliwanag ko, andyan ang problema. Wala na talaga eh. Alam nila, wala na makakabangga kay BP Sara kung malinis at eleksyon lang ang pag-uusapan. Ibang kaso yung iipitin, papatayin, pero kung walang patayan, walang panapat ang kampo ni Bongbong Marcos. Flood control anomaly ang pangalan ni presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, wala pa rin daw siyang nakikitang pwedeng itapat kay VP Sara sa administrasyon na mabango ang reputasyon. Pero ang pagkakatalaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pag-upo ni House Speaker Bogie D at pagpapalit liderato sa Senado, parte umano ng plano ng administrasyon na bakuran ang Malacanang. Doon niya ginawa ng paraan. Natanggal si Tambi, ang pinalit. Natanggal si Bonjing, pinalit si isang Bonjing naman, si Boji. Nilagay si Tuta Soto. Tapos ombudsman. So hawak na. Controlled. Paano pa pananagutin yung magnanakaw dyan sa ghost projects? So it means, dyan siya nag-flex ng muscle. Pinakita niya, malakas pa ako ngayon. Diba?
Kasi ang mga nakaposisyon, kaya niya pilipitin sa leeg. Yan ang naging problema. Kaya nga sabi ko, okay na sana kung hindi lang naduwag tong mga bilyar Okay sana. At least sa Senado, tumatakbo yung investigasyon. Samantala, ang growing discontent ng publiko noong September 21 at ang usap-usapan ng isang military junta, warning na raw sa Pangulo na seryosohin ang lahat ng banta sa kanyang pwesto. Anya, history shows, kapag humantong sa junta ang galit ng mga tao, katapusan na raw ng isang Pangulo. Yun ang yung military junta na sinasabi. Okay, hindi po natin pinapanawagan yan, pero ang punto nung pag nangyari ang military junta na yan, nasagad ng Pilipino. Tapos na dito si Bongbong Marcos. Bigyan ko lang komentaryo itong isang sinabi dito. House Speaker Bogie D at pagpapalit liderato sa Senado, parte umano ng plano ng administrasyon na bakuran ang Malacanang. At saka hindi lang yung bakuran. They are looking forward sa 2028 na Wala nang titibag. 'Di ba? So kailangan talagang pahinain ang Duterte Black. Na hindi siya magalaw ngayon at after beyond 2028 kasi alam naman natin to si Bongbong mana sa tatay niya. Gusto nito magstay in power. Hangga't makakaya niya mag-stay in power ito. Kaya nga sabi ng ibang tao diyan ba't pa kaya hindi na overdose to? Ako ayoko pumunta sa ganung sitwasyon, no? Hayaan natin kung ang Panginoon kung patungkol diyan. Huwag lang tayo mawawalan ng pag-asa. Mga banateros, banateras, ito ang aking laging sasabihin sa inyo. Ibalik natin sa totoong buhaya. Ipagpatuloy ninyo ang sigaw ninyo sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, sa lahat po kung anong meron kayong account. Sa mastermind tayo mag-focus. Lahat po yan, guguluhin nila yan.